At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 181 para kay kalbo natin. At huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kanina nga ay dito tayo natapos, yung sa pagtapos din sa Saitama sa defense system ng HQ. At ito ay pinakita na rin yung bagong rango ni Saitama. At ito nga yan, Class A rank 39 na itong si kalbo natin. At so now, ang continuation niyan is ito naman na. So balik nga rito sa may HQ dahil pinag-uusapan na nga nila rito yung nangyaring incident. At ngayon ay sabi-sabi nga rito ng mga agents, ang pangit ng ginawang trabaho ni Metal Knight kasi nga raw billions yung ibinigay kay Metal Knight para mag-design siya, para gumawa siya ng ultimate defense system. Pero ayun, nasira lang daw, nag-malfunction lang bigla. So kaya yung mga donations daw sa kanila, nasayang lang, naglaho na parang bula. At eto nga ngayon ay sinend na raw nila kay Metal Knight yung mga video na nakuha sa security camera, nang sa ganun ay makita raw, mapanood ng maayos ni Metal Knight kung ano nangyari. So ito, nako-curious itong dalawa. Sabi nga nila dyan na ano naman kaya yung excuse na sasabihin o ibibigay ni Metal Knight din sa insidente. Pero yun, ang sabi nga nung isa rito na duda siya na magre-react ayang si Metal Knight kasi nga kapag pinapatawag raw yan, di naman sumisipot yan. At ito nga ngayon, tuloy nila rito, imposible na sasabihin niya ni Metal Knight na nag-malfunction yung kanyang gawa kasi nga perfect daw yung robot niya. Pinagmamalaki ni Metal Knight na lahat ng klaseng halimaw kayang talunin nun. At eto nga ngayon, talo na rito sa side na ni Metal Knight. At eto nga, pinapalood niya na yung mga footage na nakuha nung sa security camera. At eto nga ngayon, inisa-isa niya yung kanyang mga robots. So nandiyan dyan yung level 4, level 7, level 9 at saka etong level 10. At eto nga ngayon, salita na ito si Dr. Bofoy aka Metal Knight. At eto nga, sabi niya rito, hindi siya makapaniwala na yung kanyang defense system, yung kanyang mga robot, nasira lang ng ganung kadali. So lalo na raw yung level 10 na robot niya kasi nakahuli raw sila ng dalawang demon threat na level na halimaw. Tapos yung kanyang level 10 na robot, tinalo ng sabay yung demon threat na halimaw. So ibig sabihin talagang subok na yung lakas ng mga robot na yun, talagang malalakas sila. Pero ang hindi makapaniwala dito itong si Dr. Bofoy dahil yung tumalo raw sa kanyang robot ay nanggaling dito hero mismo ng Hero Association na hindi naman kilala. At ang malupit pa dito, A-rank lang daw itong hero na to, isang baguhan lang. So hindi niya pa nga kasi kilala itong si kalbo natin. But din ito nga ngayon ay talagang ina-analyze na ng maigi ni Dr. Bofoy itong si Saitama. Pero dito makikita parang kala mo naiinis pa itong si Dr. Bofoy dyan. At sabi niya nga rito na 65 days ago umangat itong si Saitama sa Class C. Tapos 43 days ago na-promote siya sa pagiging Class B na hero na. At ito ngayon 2 days ago lang bigla na siyang na-promote into A-class na hero. So grabe, ang bilis ng progress daw nito ni Saitama. At so kaya ito ngayon, dali-dali pinasok na ni Dr. Bofoy yung database ng Hero Association. At sabi niya nga dyan, baka yung mga opisyalis talagang tinatago yung info patungkol dyan kay Saitama. At ito nga ngayon, hinahalungkat na ni Dr. Bofoy yung info ni Galbo. At nakita niya nga rito yung mga major accomplishments ni Saitama. At kasama nga dyan unang-una ay siya raw yung pumigil rito kay Sonic na habang nagwawalhaya dun sa may ZCT. At maliban pa dyan, tumulong din daw si Saitama sa pagwasak sa napakalaking meteor na to na dapat mauhulog din sa ZCT. At maliban pa dyan, tumulong din daw si Saitama sa pagtalo naman dito sa deep seeking na to. At yung lastly na ginawa niya, kasama rin siya rito sa humuli at nakipaglaban dyan kay Garo. So kaya nga ito, sabi ni Dr. Bofoy, kung pagmamastang maigi yung mga data nito ni Saitama ay parang normal lang naman daw na tao. Itong si Saitama, yung mga ginagawa niya activity, walang special. Kung bagang ginagawa niya, nag-iipon lang siya ng puntos para umangat yung kanyang rango. Pero ito maya-maya, napansin ni Dr. Bofoy yung remarks kay Saitama na itong si Saitama siya yung may pinakamataas na puntos pagdating sa physical exam. So kaya nga ito, sabi ni Dr. Bofoy, ayun na yun na yung info na hawak nila dito sa kalbo na to. So kaya nga ito, tingin-tingin ulit itong si Dr. Bofoy dyan kay Saitama. At sabi niya nga rito, pero kung pagbabasihan itong mga videos na pinanood niya dito kay Saitama, masasabi niya na parang hindi naman A-class yung lakas nito ni Saitama. Kung hindi, parang katulad niya kasing lakas niya yung mga S-class heroes. At baka nga raw mamaya nito mas malakas pa itong si Saitama dyan sa mga S-class heroes. So kaya nga ito ay napapaisip na itong si Dr. Bofoy. Sabi niya nga dyan, kung merong mang tsansa na magiging kalaban niya itong si Saitama ay dapat daw bantay-bantayan niya, obserbahan niyang maigi itong si Saitama
Saitama. So yun, so ang next target na ngayon ni Dr. Bofoy ay etong si kalbo natin. At so ayan, ay pagkatapos nga nito ay 2 days earlier naman dito pa rin sa may HQ dahil pinatawag nga dyan yung mga S-Class heroes natin o yung attack team dun nga sa nangyaring raid sa Monster Association. At etong si Siege yung nagpatawag sa kanila. So ito sabi nga ni Siege, kaya niya pinatawag yung mga heroes kasi gusto niya mag-meeting sila patungkol dun sa mga reports na binigay ng mga S-Class heroes kasi talagang kakaiba raw phenomenon daw yung mga reports na binigay nila. So kaya ito naiisip ni Siege na baka mamaya itong mga reports na binigay nila connected yan dun sa Great Prophecy na kung saan sinasabi na yung buong mundo malalagay sa kapahamakan. At ito nga ngayon upuan na dyan itong sila Zombie Man, si Flashy Flash, ito si Genos at ayun si Ame Mask at saka nga itong si Seking kasama rin. At so ito ngayon salita si Siege, sabi niya nga dyan na dito sa meeting nila kung ano man yung mga infong lalabas, kung ano man yung mga pag-uusapan nila, wag daw muna nilang ipakalat, wag sabihin sa kahit kanino hanggat di pa sila nagkakasundo dun sa mga info na sasabihin nila at saka hanggat di pa nila nare-resolbahan kung ano man itong pag-uusapan nila rito. So ito sagot na. Itong si Geno sabi niya nga dyan na okay lang, sige, walang problema sa kanya, hindi niya sasabihin kahit kanino yung mga info. Pero ito nga, medyo nagtaka si Zombie Man, sabi niya nga dyan, bakit ganun? Nangyari na nga yung insidente. Pero bakit kailangan pang i-secret? So ito ngayon, salita na si Flashy Flash, sabi niya nga dyan, nakatulad nga dun sa sinabit niya na report, sabi niya roon, na kahit sino pwedeng maging halimaw any moment. Pati nga raw yung mga hero, any moment pwedeng maging hero yan, pwedeng maging halimaw yan. Kaya dapat raw mag-ingat sila. At ito nga ngayon, sagot si Siege, sabi niya nga dyan, na ito nga yung isa sa mga dahilan kung bakit dapat i-secret lang muna nila kung ano man yung pag-uusapan dito sa meeting. Kasi baka raw mamaya nito, kapag pinaalam nila o sinabi nila yung info na yan sa ibang mga heroes pa, baka raw magsuspecha na yung mga heroes sa isa't isa at isipin nila, baka maya-maya yung katabi nilang hero maging halimaw bigla. At ito nga si Sekingal sagot din, sabi niya nga dyan, at ganun din yan kapag pinablik na at sinabi na sa lahat ng mga tao. Sigurado matatakot sila kasi nga ang iisipin nila, yung kasama nilang maglakad, yung nasa harapan nila, baka mamaya maging halimaw tapos kainin sila. So kaya nga ang maganda niyan, wag muna nilang sabihin o ipagkalat itong info hanggat wala silang alam kung paano re-resolbahan yan. At so ito ngayon, napareact na itong si Ame Mask, sabi niya nga dyan, anong sinasabi na ito nila Flashy na any moment pwedeng maging halimaw yung mga tao pati na yung mga heroes. At ito ngayon, sabi ni Flashy, hindi raw ba nagbabasa ng report itong si Ame Mask, binigay niya na nga raw yan So ito sagot si Ame Mask, sabi niya nga dyan, hindi kasi nga daw na-caught up siya, busy siya masyadon sa mga shooting niya at kaya siya nandito bilang advisor lang daw, pero hectic pa rin daw yung schedule niya, kaya kung pwede bilisan daw ng mga tatapusin kagad nila yung kanilang meeting. So kaya nga ito, yabot yung mukha dito ni Zombie Man, saka nga ni Flash sa malang tingin dyan kay Ame Mask. But then eto nga bam, biglang labas-labas ni Genos itong pagkakapal-kapal na notes niya at sabi niya nga rito, sige kung ganun ako na mauna, sabi niya ganyan, at sasabihin niya raw muna lahat ng mga ginawang activities ng kanyang Master Saitama, so lahat ng ginawang maganda ni Saitama, at bigyan daw siya ng 3 oras para dito, sabi niya ganyan. So ito, medyo pinawis na lang konti itong si Zombie Man, pero ito nga sa loob-loob ni Siege, okay sige, huli ka na Geno, sabi niya ganyan. At ito ngayon, baling na itong si Siege dyan kay Zombie Man, sabi niya nga dyan na may nireport itong si Zombie Man na may kakaibang nangyari dyan naman kay Homeless Emperor. At ito nga ngayon, salita na itong si Zombie Man, sabi niya nga dyan na oo, may something nakakaiba dito kay Homeless Emperor dahil nabanggit sa kanya ni Homeless Emperor na binigyan siya ng isang divine power at nagmula yun sa entity na kung tawagin ay God. So kaya nga ito, nagulat dyan itong si Ame Mask, tapos yung iba mga nagtatanong, nahihiwagaan kung ano yung God na sinasabi nga rito ni Zombie Man. So kaya nga ito, tuloy ni Zombie Man, ang nangyari kasi niyan, nagkaroon siya ng opening at nahuli niya at napin down si Homeless Emperor. So ngayon, nung tatanungin niya ng araw si Homeless Emperor, maya-maya bigla raw naging asin at parang naging abo itong si Homeless Emperor, tapos ayun, namatay na siya. Pero ang huling salita nga na nabanggit dito ni Homeless Emperor ay itong salitang God. So kaya nga ito, sabi nga rito ngayon ni Zombie Man, kahit siya nagtatanong nagtataka kung ano nga yung God na huling nabanggit niya ni Homeless Emperor. Pero eto, biglang napaisip ulit itong si Zombie Man, sabi niya nga dyan, pero kung pagbabasihan yung timing sa nangyari kay Homeless Emperor, parang seemingly pinipigilan siyang magsalita nung entity na kung tawagin ay God. At ito nga ngayon, salita na itong si Flashy, sabi niya nga dyan kay Zombie Man, meron din daw ba na nakipag-usap kay Zombie Man yung via telepathy? So ito, sabi nga ni Zombie Man na hindi,
wala naman, wala siyang naririnig. At ito ngayon salita pa. Ito si Flashy, sabi niya nga dyan kasi siya habang nasa may ilalim siya, nasa may baba ng surface, kasama niya si Saitama sa si Oculate, meron din siyang na-encounter na ganyan. May nakikipag-usap sa kanila via telepathy. So ito sabi ni Sitch, teka lang, sino si Oculate? So yun sabi ni Flashy, ay hindi, wala lang yun. At ito ngayon, tuloy nga rito ni Flashy na ayun nga, meron nakikipag-usap sa kanila via telepathy, tapos ino-offeran sila na bibigyan din sila ng kapangyarihan. Pero yun nga lang, isa lang sa kanila yung bibigyan ng kapangyarihan kasi nga tatlo sila dun eh. So now, yung dalawa na hindi mapipili ay mamamatay nga raw. Yung tanging karapat dapat lang na vessel, yun lang yung bibigyan ng kapangyarihan. At ito nga ngayon, isip-isip ulit. Itong si Zombie Man, sabi niya nga dyan, kung sa bagay, nung nakita niya raw kung pagbabasihan itong itsura ni Homeless Emperor, parang akala mo, mayroon siyang kinakatakutan, mayroon siyang kinakausap. At so ito ngayon, salita ulit si Flashy, sabi niya nga dyan, na kung ganyan yung way kung paano mamatay si Homeless Emperor, ibig sabihin, yung God na kausap nito ni Homeless Emperor at yung nakausap nilang entity, ibig sabihin, iisang God yan. Kasi nga parehas ng way kung paano pumatay yung entity na God na nga na yan. At ito nga ngayon, salita itong si Amay Mas, sabi niya nga dyan, na totoo ba na may God? Baka mamaya halimaw lang din yun. Kasi nga, si Gyoro nga raw diba halimaw naman yun. Yun nga lang, dahil malakas yung kanyang psychic powers, kaya nagagawa niya rin makipag-usap via telepathy. Pero ito nga, sagot dyan. Itong si Flashy, sabi niya nga dyan na hindi ganun. Kasi kung si Gyoro ay katulad nga yung parang entity na God, bakit si Homeless Emperor lang yung may ganung klaseng kapangyarihan sa kanila? Di dapat, lahat na raw yun binigyan ni Gyoro yung mga executive, lahat sila binigyan na ng ganung klaseng kapangyarihan. Kasi sure bull yun, panalo sila, sabi niyang ganyan. But then ito nga, biglang baling. Itong si Flashy dito kay Sitch, sabi niya nga dyan, Sitch, ikaw, may alam ka patungkol dito sa entity na God, sabi niyang ganyan. At ito tuloy nga ni Flashy, dahil sabi nga raw ni Blast ay ibigay daw ni Flashy yung regards ni Blast dito kay Sitch. So yun, so seemingly kinakamusta ni Blast itong si Sitch. Pero yun makikita na parang kala mo tuliro itong si Sitch dyan. Sabay maya nagsalita na siya. Sabi niya nga dyan na ang sa totoo niyan, meron siyang matagal nang tinatago rito sa mga heroes. At ito nga ngayon tindig na itong si Sitch. At sabi niya nga rito, nasa nakalipas na 20 years, itong si Blast patuloy niyang hinahabol at kinakalaban yung God na sinasabi nilang na-encounter nila. At then eto nga, nagulat ngayon dito itong sila Seki nga, lalo na yung si Zombie Man halos lumuwa yung mga matay niya. At then pagkatapos nga niyan, isyan guys, so hanggang dito lang itong sa episode 181 natin. At so ayan, lahat nagugulat sa mga infong nalaman nila. Una dyan kay Blast, tapos sa side naman ni Dr. Bofoy, nagugulat din siya dyan kay Kalbo natin. Pero yun, ang next target na ni Dr. Bofoy natin, si Saitama. So siya na ngayon yung babantay-bantayan. Pero yun nga guys, ulit maraming salamat sa walang samang panonood at pagsuporta sa channel natin. So yan, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.